Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Tawaan mo ako, O Diyos, ayon sa aking kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, nawiin ang aking Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayo Mga rin. ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, tayo ngayon ay sama-samang dumulog sa harapan ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng salo-salong itinatag ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Samahan din natin ngayon ang bawat isang panalangin upang tayo pakinggan at pagkalooban ng biyayang ating kinakailangan sa araw nito. Ang kalakasan ng ating kalooban, ang kalakasan ng ating mga katawan at isip upang tayo makadulog sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda, sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal, ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng mukhang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad
ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem, ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Luwalhati at mapuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at mapuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 sa lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino bang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Mga ginigili ko mga kapatid, ito mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga bang naghihintay na kaligtasan sa mga taong taimtim ang panalangin? Pero bago natin sagutin ang tanong na yan, paano mo malalaman na isang tao ay taimtim na nananalangin? Maraming beses mga kapatid sa ating mga gawaing simbahan ay nakakasaksi ang iyong abang lingkod na mga taong nagpapaiwan sa banal na misa. Matapos ang misa, nagpapaiwan. Nakaluhod, nakapikit, nananalangin. Yun ang ating siste. Tinitignan natin ayon sa ayos ng kanyang katawan habang siya nakaluhod, sasabihin natin, uy, wag mo istorbuhin, nananalangin yan. O di kaya naman, bago pa man ang banal na misa, marami na po ang nauuna. Kaya kagaya ng mga nanay-nanayan sa mga ng simbahan, na bago ang misa, napakaga po ang pasok, nakaluhod, hawak-hawak ang rosaryo, may mga sinasambit na mga panalangin, katulad ng Abagyo Noong Maria. Pag isang tingin natin, sasabihin natin, nananalangin, nagdarasal.
Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin ang dalawang lalaki. Kwento ng dalawang lalaki, isang publikano at isang pariseo. Likas sa mga pariseo ang pagsunod nila sa ilang beses sa pananalangin sa maghapon. Kompleto yan ang pananalangin nila. Ang publikano, dahil siya naglilingkod sa bayan, o di kaya naman, madalas, naglilingkod sa imperyo ng Roma, ang tanong ay, marunong bang magdasal yan? Nagdadasal nga ba yan? May panahon pa kaya magdasal yan? Yun ang question sa atin. Yun ang issue sa atin dito sa ating ebanghelyo. Paano mo malalaman na isang tao ay nananalangin? Mga kapatid, ang tunay na madasaling tao ay hindi lamang sa laman ng kanyang panalangin, kundi kung papaano niya iniuukol ang kanyang panalangin sa Diyos. Marami sa atin nahihiyang dumulog sa Diyos sa hiya nila dahil sa mga nagawang kasalanan at ang tingin nila sa sarili, hindi sila karapat-dapat na lumapit at dumulog sa ating Ama. Katulad ng publikano, batid natin ang laman ng kanyang panalangin. May kapighatian, may kalungkutan, meron ding tinatawag na hiya sa kanyang sarili at hiya sa Diyos. Inamin niya na siya'y makasalanan. Ang unang paraan para malaman mo ang isang tao ay dumudulog sa panalangin ay inaamin niya ang kanyang kasalanan. Maraming beses sinasabi natin, nagsisisi ako, pero walang patatawarin kung walang aamining kasalanan. Nakita ng publikano na meron siyang matinding kasalanan na inamin niya at idinudulog niya ngayon. Hindi niya na hinihintay ang kapatawarang ipagkakalob sa kanya sapagkat nandun ang tiwala niya na siya patatawarin ng Ama. Sa kabilang tako naman ang pariseo. Ang pariseo likas sa kanila. Hindi mo man sila sasabihin, nagdadasal ka ba? Alam na ng buong madla na madasalin sila. Alam ng buong madla at ang buong sambayanan na sila ay namumuna at namumuno sa mga panalangin pambayan. Bagamat sila ay nakikita na nananalangin at ipinapakita naman nila sila ay nananalangin. Ang tanong, ano ba naman ang laman ng kanilang panalangin? Sometimes we should think of the content of our prayer in order for us to be determined that we are truly praying. Makikita natin at marinig natin ang kwento sa ating ebanghelyo ng San Lucas. Nanalangin, nagsambit ng mga salita ang pariseo at the expense of this other person. Kung minsan, ganun din tayo di ba? Pag dumudulog tayo sa Diyos, lalo sa paghingi ng tawad, hindi naman yung kasalanan mo, inilalapit mo Nangangatwiran ka pa nga tayo, di ba? Alam mo, Father, kasi nagalit ako, kasi yung asawa ko di ba? Ang asawa ko, di ko mapatawad Nandamay ka pa na ibang tao. Ay, alam ko si Father, ako nagmumura ako kasi minumura ko yung mga anak ko. Bakit? Ano bang kinalaman ng mga anak mo sa pagmumura mo? Father, alam mo, ganito, ganyan. Naku, mga kapatid, kung tayo dudulog sa Ama sa panalangin, ang sarili mo ang idinudulog mo. Huwag mong isama at idamay ang ibang tao. Bakit ka nagkamali? Aminin mo ang kahinaan mo. Bakit ka nagkasala? Dahil ginawa mo. Huwag mo ituro ang iba. Huwag mo isama ang iba dahil kaya ikaw ay nagkasala. Dahil sa harapan ng Diyos, ikaw lamang ang sasagot sa bawat pangyayari, kaganapan na ginawa natin. Sinong napatawad? Walang iba, ang publikano. At maraming nabubuhay na publikano sa buhay na ito na nahihiya lamang na dumulog sa Panginoon. Ngunit mas marami rin ang mga pariseo dumudulog sa Panginoon na akala mo yung pagkabuti-buti, pero ang laman ng kanilang puso, naninisi. Kapatid, iba ang pagsisisi sa naninisi. Kung ikaw ay nagsisisi, inaamin mo muna sa sarili mo. At hindi sapat ang pagsisisi, ganapin mo ang pagsisisi mo. Huwag kang manisi dahil sa hulit-huli, isipin mo mabuti, hindi ba ikaw naman ang gumawa ng kasalanan, hindi ang iba. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigil ko mga kapanalig, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos, tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito at ating itugon, padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Isama at idulog din po natin hindi lamang ating personal na panalangin, kundi sa mga taong ating pinangakuhang ipapanalangin sila sa gitna ng mga trahedya sa buhay. Sa mga pagkakataong dumudulog sila sa atin sapagkat nahihirapan silang manalangin at nahihiya silang humingi ng tawad sa Diyos. Idalangin natin sila. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mong dahil sa iyong habag, ang hinihiling namin sa aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka Diyos lumikha sa liputan sa iyong talo. Narito kami may alay. Mula sa lupat mo na rin ang magdala namin ay para sa ay amin. na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alay. Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyong kagandang loob dinadalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito na maringal na paghahandog, maihain nawan namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap naming iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin na may lakas ng loob.
ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilog kong mga kapatid, mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal sa pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsaloob na lagi namin ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong taglayang kapayapaan ni Kristong Panginoon. Salamat sa Diyos. Walang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.